Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay at welcome po sa araw na ito sapagkat araw-araw na pinagpapala tayo ng Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin saglit para sa basbas ng ating Diyos sa ating buhay, sa ating pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoong Diyos, kami po Ama ay nagpapabasbas sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu na kaming lahat habang nakikinig at tumatanggap ng iyong salita ay tunay na lumalago at palalaguin mo, Panginoon, sa aming espiritual na buhay. Kami po, Diyos, ay basbasan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking mababahagi na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga at ngayong araw na ito ay nandito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 13. In the book of Romans, chapter 10, verse 11 to 13, ang sabi po sa salin ng ang salita ng Diyos ay ito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Sa verse 12, ang pangakong ito ay para sa lahat, dahil walang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. In verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ang title po na binigay sa atin ng Diyos sa araw na ito ay Sa Diyos Walang Pagkabigo. Ngayon po ay pumapasok po tayo sa bagong taon ng 2025 at pinapasabi sa ating lahat ng Panginoon, kapag ang pananampalataya mo ay tunay at buhay, na kahit anuman ang ating pong hamong haharapin sa taong ito, ay handa kang harapin, hindi ka mabibigo. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ay hindi ho siya Diyos na nagbibigay ng kabiguan. Bakit walang pagkabigo? Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Sa Kanya ay walang mahirap. At sa Kanya po ay walang talunan na anak ng Diyos. Kaya po nais ng Panginoon, upang hindi ka mabigo, ay huwag kang magpabago-bago ng isip. Ibig po sabihin, ang pananampalataya mo dapat ay hindi natitinag, hindi nagbabago ng iyo pong pagtanaw sa buhay o pagtingin sa nangyayari sa buhay na ang Diyos ay nandyan para ikaw ay tulungan. Sabi nga God is always in or on control. Kung saan, kapag hindi natin makontrol ang mga bagay-bagay, sapagkat tao lang tayo, andyan ang Diyos. Para hindi tayo mabigo, tayo po ay Kanyang tutulungan. Patungo sa isang buhay na tagumpay. Kaya nga po, lagi sinasabi ng Panginoon, tayo po ay magbantay. Kasi, nais ng Diyos, ang tagumpay ay lagi po nating maranasan sa buhay na ito. Kasi sa bawat tagumpay, iyan po ay ating patunay, patutuo, na ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng tulong araw-araw sa anumang ating pong mga nararanasan at mararanasan pang sitwasyon sa buhay at sa bahay po natin. Sa mundo kasi merong tribulation. In this world, we have a tribulation. Diba? Sabi ng Panginoon sa John 16:33, but have a good cheer, mag-alala kayo sapagkat kayo binibigyan ng Diyos ng tagumpay. Ibig sabihin, hindi ho tayo binibigo ng Diyos. Sabi pa nga ng Panginoon, sapagkat ito'y sinabi na sa kasulatan, hindi mabibigo ang sumasampalataya sa Panginoon. So para hindi masayang ang panampalataya mo, patuloy mo itong gamitin, patuloy mo itong palaguin sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, pagsasabuhay. Meron tayong banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng lakas, ng kapangyarihan, pagtagumpayan ang mga kabiguan sa buhay. At ang ganda rito, sabi sa verse 12, sabi niya, sapagkat ang pangakong ito ay para sa lahat ng tao. Kaya nga po, dapat pong maibahagi natin to kasi po, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At nais ng Diyos na ipamalita sa tao na yan na ang Diyos ay tutulong sa kanyang kalagayan upang hindi siya mabuhay sa kabiguan. Marami po kasi ang tao ngayon ng bigo kasi wala silang Diyos. Lahat ng kanilang expectation, lahat ng kanilang mga pinaplano, pinagsisikapan sa buhay ay hindi nangyayari sapagkat
wala sila sa Diyos. Eh di ba sabi ng Panginoon, it's not by might, nor by power, but by the power of God, by the Holy Spirit of God. Kaya nais ng Panginoon ipaalam ito sa lahat ng mga tao. Ibabahagi po natin ito bilang ikaw, isang mananampalataya, ay bahagi mo ng kung nais ng tao, kaibigan mo ba yan, pamilya mo, na magkaroon ng tagumpay sa buhay at di mabigo. Sabihin sa kanya na ito'y sinasabi ng Panginoon. Kapag ikay lumapit, humingi ng tawad, manampalataya ka sa kanya, tutulungan ka niya, hindi ka mabibigo. At ang sabi nga, sapagkat pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa kanya. So matututo po tayong tumawag, manalangin sa Panginoon. At alam niyo bang pananalangin ay pagbabantay din, to be watchful, sa gagawin ng Panginoon, sa iyong buhay, at sa iyong bahay, maging sa iyong ministeryo, at sa iyong kinabukasan. So ikaw ay laging magiging alert and aware. At ang sabi niya nga, sa verse 13, sapagkat, sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So hindi ka mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Amen? So, hindi tayo madidiscourage, hindi tayo mapoprostrate, hindi tayo madidisappoint, hindi tayo madidismaya, hindi tayo mawawalan ng gana o mawawalan ng pananampalataya. Sapagkat ang Diyos, hindi tayo binibigo. Tandaan nyo, yung sinasabing, Jesus never fails. Amen. Kaya isa pong mabuting balita na tayo po'y patuloy na manangan, magtiwala sa Panginoon. Ang application po nito, 3M. Manampalataya ka, magtiwala ka, at maglingkod ka sa Diyos. Maraming nagtatanong, paano ko susunod sa Diyos? Maglingkod ka. Gamitin mo na iyong pananampalataya at magtiwala ka. Hindi ka mapapaya. Araw-araw ay bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. Amen? So maraming po salamat sa iyong pakikinig at sa iyong pagtanggap ng salita ng Diyos. Nais ko pong ipanalangin ka, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming po salamat sa araw na ito na pinaunawa mo sa amin, kaming mananampalataya sa iyo, mananalangin sa iyo, tatawag sa iyo, magsusuko ng aming buhay sa iyo ay hindi mabibigo sapagkat sa Diyos ay walang pagkabigo. Sa iyo ay walang imposible, walang mahirap. Kaya kami patuloy na mamumuhay na puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo at kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. And Lord, I pray na ang lahat po ng pinagdadaanan ng iyong mga anak sa oras na ito, Lord, ay bibigyan mo po ng tagumpay sapagkat sa iyo ay walang pagkabigo. Pagpalain mo po siya, Panginoon, kung siya po ay nananalangin ng pagagalingan, hindi siya mabibigo, Panginoon, sapagkat siya yung pagagalingin. Inangangailangan po ng trabaho, hindi po siya mabibigo sapagkat bibigyan mo po siya ng trabaho, ipopromote mo po siya. Ang mga pangangailangan sa buhay araw-araw, Lord, ay pagpapalain mo po yung mga anak, matututong manalangin, magantay in your perfect time, in your perfect will, Lord. Hindi po mabibigo sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Maraming po salamat, Lord. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So maraming po salamat ulit. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala. God bless.